lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. To give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything. Okay, magandang gabi sa ating lahat mga kabiyaya. Gandang gabi po sa Magandang gabi. Good evening. Magandang gabi. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, so magandang gabi sa ating lahat mga kabiyaya, Luzon, Visayas, Mindanao, ayan na naman. Okay, so isang papagpalang gabi sa ating lahat, sa inyong lahat ng mga lahat, kasi lahat ay joke lang. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Okay, so medyo masaya ho tayo ngayon. Actually, lagi naman tayo masaya dahil tayo charito, pero buti ho ng Diyos sa atin sa kabila ng ating mga nagagawang kabalbalan. Ang Diyos ay lagi tayong sinusuklian ng kabutihan. Palakpakan nga natin si Lord, no? Sino sa inyo hindi nakagawa ng mali ngayon maghapon? Taas ang kamay. Lahat tayo nagkakamali, di ba? Pagkakaiba lang natin, pinagpapala pa rin tayo dahil kay Kristo. Kasi
Tayo yung mga taong hindi umaasa sa sarili nating gawa sa harapan ng Diyos. Kasi naiintindihan na natin na si Kristo ang ating mediator, ang ating abogado, ang ating tagapamagitan. Hindi yung mga sarili natin. Okay, shout out tayo. Nako, may nagre-request ng shout out dito no. Love life daw, love life. Ayan na. Oh, shout out kay Bobay, Akad, tsaka kay Alpox. Nakita na raw sila. Nasa Singapore daw sila. Palakpakan natin sila. Oh. Sige na, pagbigyan na natin. Naiintindihan ko si kapatid na Alpox nung the day bago sila magkita. Excited talaga ko eh. Kami rin ni Kaisel nung araw, ganyan eh. Bago ko siya tinake out, bago ko siya tinanan, bago ko kami nagkita, naalala ko dati noon. Sabi ko, May 1 magkikita kami, May 2 magkikita kami ni Kaisel. So, April 2 pa lang nagpapapayat na ako no. Kaya nga lang, excite ko padating ng mga linggo, araw. Ibis na nagpapapayat ako, lalo akong tumataba. Ay, Diyos ko. Sabi ko, kailangan maging payat ako pag nagkita kami ng aking Dabby-Dubs. Okay, everything is plans of God. Congratulations po sa mga nagkita po, no? Okay, so maraming salamat din po. Pasensya na kayo, nag-special mention ako kasi nga nare-request sige lang. At sa inyong lahat na nandito ngayon sa The Bride of Christ TV, maraming salamat po. Announcement lang po ng konti, no, bago tayo magsimula. Sa darating po na June 1, ang ating third na pagkikita. Actually, hindi naman to parang service, parang nangyayari, parang nagiging parang mga eyeball lang sa simbahan. Parang nang uso nung araw. No? Ayun, nagpapasalamat ako sa Lord at nakakapagsimula na tayo ng gawain sa Nabotas. Ang Bride of Christ ay doon nagsimula, pansamantala. Hindi ko alam kung pansamantala o hindi natin alam kasi hindi natin mahawak ang sitwasyon ng buhay natin. Basta tayo, gawin lang natin yung tama. Pero salamat sa Panginoon, nakapagsimula na tayo. At huling vlog ko na dito sa bahay na to kasi next week nasa Valenzuela na ako. Salamat sa Panginoon, nag-provide siya ng aming matitirhan kasi magtatag-ulan na kasi mga kapatid. Eh dito kasi pag umuulan dito, di ba naalala nyo last year i-rescue nga kami dito. Hindi ako na ho dito. Wala akong peace of mind dito. Kaya sa awat biyaya ng Diyos, binigyan kami na maayos, mas mataas, hindi binabaha. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo po muna ay mag-pray tayo mga kapatid. Dito tayo nag-pray tayo mga nasa Paul Grace no? Pray tayo. Lord, we commit this tonight, our ministry, para i-propagate ang gospel sa buong mundo sa magitan ng YouTube platform na ito, Panginoon, at sa Google Meet. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga umaten ngayong gabi. At alam po namin, Panginoon, na iisa lang ang dahilan, Panginoon, kung ba't kami nandito. Kasi, Lord, nais naming matuto, nais naming maging rooted sa iyong salita. At wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka. Kaya we commit this learning tonight. Patuloy mo akong bigyan ng karunungan at kaalaman. Tago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Gayon din po yung mga makikinig, Lord. Bigyan mo sila ng pangunawa, wisdom, at magkaroon kami, Lord, ng unity at harmony sa aming pag-aaralan para maintindihan namin, Panginoon, ang gospel na para sa aming mga hentil
So, magitan, Panginoon, ng mga naituro mo kay Apostol Pablo, Panginoon, na aming apostol, Panginoon. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Palakpakan natin sa Lord. Amen. Sabihin nga natin sa mga sarili natin, I am Charito. I am blessed and highly favored. Sige, sabihin natin yan kahit wala nakakarinig. Maganda yung sinasabi natin kasi yan ang pananampalataya natin. Tayo ay Charito. Sige, type nyo lang dyan kung ayaw nyo magsalita. Ako'y pinagpalat, pinaburan. Ano ang basihan natin? Ephesians 1:6, tayo ay pinagpala na. Pinagpala na. Ha? Pinagpala na. Hindi pagpapalain pa lang. At hindi pinagpapala. Okay? Sangayon ba kayo ron? Past tense na yun, ha? Oh. Ito mga kapatid, no? Mind-blowing tong sasabihin ko sa inyo. Baka sabihin ng iba, puro perverted ang ating napupuna. Alam nyo ba sa full grace, may sablay din, eh, no? Tayo mga nasa full grace. Meron tayong mga tradisyon. Tradisyon. Oh, wag naman sana magagalit yung mga kapwa ko full grace. Okay, so pag tayo ay may mga Kristiyano yung nakikita, lagi na lang natin sabihin, you are Charito lang. Kay pinagpalat, pinaburan. Hindi yung manatiling pagpalain. Alam niyo ba, ang ibig ko sabihin dito mga kapatid, wag kayo ma-offend. Kahit ako na medyo nabudol din dito, pero gusto ko nang baguhin. Na gusto kong sabihin sa mga kapwa ko, mananampalataya. Imbis na stay blessed, sabihin natin sa kapwa natin, wag na yun. You are Charito na lang. Alam nyo ba, may problema sa stay blessed, mga kapatid. Di ba, ang mga naituro sa atin, imbis na God bless you, stay blessed. Di ba, stay blessed. Pero ang totoo nun, intindihin natin, ano ba yung stay blessed? Pag sinabing stay blessed, manatili kang pinagpala. Parang may problema kasi sa stay or manatili. Para bang may effort kayo, no? Tandaan nyo mga kapatid, ang sabi sa Bible, we are Charito. Tapos nakalagay doon eros tense siya, past tense siya, pinagpala ka na. So pag sinabing pinagpala ka na, panampalatayanan natin yung mga kapatid, pinagpala na tayo. Pag sinabing pinagpala na, nakaraan na yon. Kaya nga lang, pag stay blessed, sinasabi mo, para lumalabas niya na merong halong works. Sabihin na natin na hindi naman works yun, Edwin. Pananampalataya mo manatili kang manampalataya sa ginawa ni Kristo, manatili. Pero naandun pa rin yung manatili. Pag kasi sinabing manatili, lumalabas nun na meron kami ni-maintain. Naisip ko yung mga kapatid dun, or naisip namin yan ng assistant pastor ko rin. Una, saan sa Bible yung stay blessed? Yun yung tanong dun. Saan sa Bible yung stay blessed, mga kapatid? Pakita nyo nga sa akin. Baka nagkakamali lang ako, no? Stay blessed, saan sa Bible po yun? Una, wala sa Bible po yun. Ang nasa Bible, you are Charito. Past tense. Sabihin natin pananampalataya ni Edwin. Ano ibig sabihin nun? Araw-araw ka manampalataya. Tandaan nyo po, no, ang pananampalataya po ay isang beses lang po yan ino-honor ng Diyos. Kaya nangyayari kasi, nanampalataya ka ngayon Lunes. Nanampalataya ka ngayon Lunes na ikay pinagpalat, pinaburan na. Tapos, Martes, Miyerkules, Huwebes, pagdating ng Huwebes, parang nanghina ka, nawalan ka ng faith. So, ibig sabihin nun, kapag hindi ka na natiling manampalataya, ibig sabihin ba nun, nawawala yung pagpapala ng Diyos sa'yo para sabihin mong stay blessed? Di parang perverted din yun. Maintenance, yun. Tandaan nyo po, no? Ito, biblical, papakita ko sa inyo, Jude, doon tayo sa Jude. Sabagay, si Jude, tinawag siya sa mga Hudyo, pero yung idea dito kasi ng pananampalataya, isang beses lang po yung mangyayari, hindi araw-araw. Sabi rito, no, Jude chapter
Sabi rito, no, mga minamahal, ang gusto kong isulat sa inyo tungkol sa kaligtasan tinatamasa nating lahat. So it's all about salvation, ang issue rito. Ngunit napilitan akong isulat sa inyong panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob. Yung pananampalataya po ay pinagkaloob po yan ng Diyos, hindi po yan galing sa atin, kundi ang pananampalatayang ito ay galing din mismo sa Panginoon. Ngayon ang tanong, araw-araw ba talaga tayo mananampalataya o minsan lang? Ay sabi dito, no, pananampalatayang ipinagkaloob minsan. So ibig sabihin, yung unang araw mo na tinanggap mo si Kristo, inonor na ng Diyos yun. Minsan lang yun. At hanggang kailan daw ang effect? Magpakailanman sa mga banal. So yung faith pala, isang beses lang pala yan. Hindi po yan araw-araw ka nananampalataya. Oh, sorry sa mga nasa full grace ha. Pero isip din tayo. Dapat kasi natin maintindihan, ang Diyos madaling kausap. Pag nanampalataya ka sa unang araw mo ng pagiging anak ng Diyos, ino-honor na ng Diyos yun. Paano kung hindi ako manampalataya sa mga susunod na araw? Hello? Pag Lunes nanampalataya ka, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes, Linggo, pagdating ng parang nag-fail ka. Oh. Ngayon, dun papasok yung grace, kaya nga tayo full grace eh. Pag sinabing full grace, manghina ka man sa mga susunod na araw at hindi ka naging stay blessed, you are still blessed. So, naiintindihan mo ba natin mga kapatid? Kaya yung stay blessed mga kapatid, mas maganda rin yan, pero mukhang perverted eh. Sabihin lang natin sa kapatid natin, you are charito. Babagsak at babagsak at babagsak pa rin tayo sa pagiging charito. Pag sinabing charito, once kang naging pinagpala at patuloy kang pinagpala, parang once save, always save. Isang beses kang naligtas, forever ka nang ligtas noon. Biyaya na ng Diyos yung susunod na araw, kahit na nagkakaloko-loko ka, kahit na nagkakaroon ka ng konting pagdududa. Biyaya na ho ng Diyos yun, kaya nga ho biyaya eh. Tapos sasabihin mo, stay blessed. Ano yun? Parang, di ba, parang, alam nyo, no, marami tayong mga dapat din. Kaya ako mga kapatid, nagbablog ako, hindi ako bias. Kahit mga nasa full grace na, meron pa rin tayong dapat i-correct din kasi. Kasi hindi naman laging perverted lagi ang pagbibintangan natin. Tayo rin minsan, no, nagiging perverted, no. Okay, I hope na may natutunan po kayong gabi. Sige po, tapos na po ang gawain. De, joke lang. Hindi po, nagsisimula pa lang tayo. Palakpakan natin si Lord. Ayan, hindi pa ako tapos, magpipreach pa ako. Yung kambing. Ayan. Yung kambing daw magtuturo. Okay? So, imbis na stay blessed, you are charito lang sa kapatid mo. You are charito. Pero pag unbeliever, God bless you lang. Hindi pa charito yun eh. Pero pag alam mo yung kapatid mo, charito na, alam mo na nasa full grace na, wag nang stay blessed. Wag nang God bless you. Kundi, you are charito. I-declare mo doon sa taong yun, siya'y charito. Para siya'y charito talaga. Hindi yung sasabihin mo manatili, nagbibitaw ka ng isang sumpa sa kapatid mo na kapag hindi siya nanatili, hindi siya pagpapalain. Pero kaya dapat stay blessed. Hindi ganun. Dapat sabihin natin sa kapatid natin, ikaw ay pinagpala, ikaw ay charito. Kaya charito pa rin talaga ang the best na kung meron man tayong greeting sa ating mga kapatiran, lalo-lalo na sa ating mga simbahan. Okay, so dito na ho tayo ngayon, simulan na ho natin to, no? The Gospel of God's Kingdom according to Matthew, part 3. Chapter 5 to 6 na tayo, no? Pinag-aaralan natin ang Mateo hindi para malaman yung istorya na kagaya ng ginagawa ng mga perverted. Ina-apply. Tayo, pinag-aaralan natin ang Mateo para malaman talaga natin kung ito ba'y para sa atin o hindi. Yung mga sinasabi sa Mateo, no? At especially, lalo nating intindihin kung ano yung motibo ng manunulat. Okay?
So we study Matthew for the reason na malaman talaga natin kung sino ba talagang kinakausap dito, ano yung motibo ng manunulat. Proof na itong Mateo na to ay hindi talaga para sa atin, kaya natin binabasa. Okay? At napatunayan na natin yan sa part 1 at na yung chapter 1 and 2 ay yung pinapakita ni Mateo dito na kinukwento niya kagad yung lahi ni Kristo na siya ay lahi na angkan ni David. Nagpapatunay na pinapakilala si Kristo bilang hari. O yung chapter 3 and 4 naman, o yung Gospel of God's Kingdom mula kay kay John the Baptist hanggang sa pagtukso kay Jesus. Ngayon, dito na tayo sa chapter 5. Iisa-isayin natin yung mga sinulat ni Mateo kung ano yung layunin niya o yung motibo niya sa mga bumabasa. Okay? So, chapter 5 na tayo. Basahin natin, no? Verse 1, nang makita ni Jesus na napakakapal na ng tao, umahon siya sa bundok, pagkaupo nito'y lumapit siya sa kanyang mga alagad at sila'y tinuruan ng ganito. Nagkukwento si Mateo. Nasabi ni Mateo, si Kristo daw ay magtuturo. So, ano yung tuturo ni Kristo? Okay? Okay, basahin natin. Ito, famous to no? Kung ako ay isang nasa bagong tipan na at babasahin ko yung Mateo, ganito dapat ang ating ang maging behavior Hindi mo i-apply to kung hindi ito pala ay turo sa mga Hudyo. Okay? Iba kasi ang perspective ng iba Ayan kasi sinulat sa Bible. What you, sinabi si keepers hindi dapat ganun. Inaalam mo yung motibo na nagsusulat. Si Mateo, ano motibo niya? Bakit niya kinukuwento yung mga tinuro ni Jesus, no? Sabi rito, no, mapalad ng mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama nila ang sa kanyang kaharian. So mapalad do yung mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama niya sa kanyang kaharian. So, ibig sabihin, kapag pala mahirap ka, malapit pala ang Diyos sa iyo. And that is exactly what teaching is of Jesus is. Wherein ito ay applicable sa mga Hudyo dahil sila ay under the law. They need to be humble kasi nga nakakahon sila sa mahabang panahon na kapag mayaban, nagiging nagiging abusado. Pero ang tinuro ni Kristo mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Lumalabas niyan na parang ganito ang dating sa akin yan bilang hentil. Ngayon, ako ang bilang hentil na nagbabasa, hentil na under grace, under ng tinuturo ni Apostol Pablo na dahil kay Kristo kay pinagpala, whatever what I'm doing right now, tapos sasabihin ko mapalad ng mga aba. Paano kung mayaman ako? Ibig sabihin, di pala ako mapalad. Naiintindihan nyo ba yung point ko, mga kapatid? Kung anong klaseng pag-aaral ang ginagawa natin. Tingnan nyo, no, yung tinuturo ni Christ, parang hindi akma sa mga hentil. Kasi tayo mga hentil, tayo ay kasama na natin ang Diyos, tayo ay ligtas na, may pabor na ang Diyos sa atin. Mayaman ka o hindi, masama ka man o mabuti. Pero kung i-apply mo to, parang nangyayari yata yung mga mahihirap lang ang pinapaboran ng Diyos. Paano kung mayaman ako? Diba? Verse 4, tinan nyo marami kayong mapupulot dito Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aalawin sila ng Diyos. Bakit? Ang inaaliw lang ba ng Diyos yung mga nahahapis? Hindi pa tayo pwedeng alawin ng Diyos, tayo mga pinagpahala na? Ganyan po dapat ang pagbabasa ng Mateo, mga kapatid, by perspective ng mga taong hentil na under grace. Kung hindi mo naiintindihan to, sasabihin mo sarili mo, oo nga, mapalad yung mga nahahapi sapagkat aalawin sila ng Diyos. So, ibig sabihin, mapalad pala ako kapag nasa panahon ako ng kalungkutan. Patay ka na.
Ang tanong, Hudyo ka ba? O, ibig sabihin, ito ay applicable sa mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo, mayayabang. Yung mga Hudyo, self-righteous. Kaya dapat ganito ang turo sa kanila eh. Di ba? Pero tayo mga hentil na pinagpala at pinaburan ng Diyos dahil kay Kristo, magbigay tayo o hindi, gumawa man tayo ng mabuti, tayo pinagpala pa rin, parang unfair to. Paano kung hindi ako nahahapis? Diba? Verse 5, mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Totoo po to na mapalad yung mapagpakumbaba. Paano kung ang ugali mo talaga ay hindi ka mapagpakumbaba? Paano yun? Pero ang pangako sa atin ni Kristo, tayo ay charito. Lahat daw ng Kristiyano, charito. Hindi naman lahat ng Kristiyano mapagpakumbaba eh. Oh, punta kayo sa church nyo. Di lahat mapagpakumbaba. Merong suplado dyan. O, paano mo sasabihin? Ibig sabihin, kung ugali ko mayabang hindi pala ako pagpapalain. Kasalanan ba ng tao na maging mayabang siya? Alam niyo mga kapatid, no? Madaling husgahan yung mga tao mayabang, pero ang tanong, bakit sila naging mayabang? O, karamihan kasi naman talaga dyan, kaya lang naman nagiging mayabang. Kasi ang totoo na, yung mga mayayabang talaga, sila yung mga weak person. Ayaw nilang ipakita sa tao na sila'y mahina. Wherein talagang mahina naman talaga sila. Ngayon, pinagtatakpan nila ang kanilang kahinaan. So, magitan ng kanilang pagiging maangas. Oh, paano kung ganun ang tao? Ibig sabihin, hindi pala mapalad yun. Paano yung mga nasa full grace? Oh, kita nyo na? Contradict na to. Ibig sabihin, Pastor Edwin, contradict yung sinasabi ni Jesus. Hindi contradict. Use your dispensation. Rightly dividing the word of truth. Anong panahon ba ito? Panahon na hindi pa napapako si Kristo. Panahon na si Jesus ay under the law. Panahon na si Jesus ay nangangaral at nagsisimula pa lang sa isang matigas na ulong bayang Israel na under the law. Kaya ganyan ang turo niya. Kaya hindi mo pwedeng i-apply sa iyo yan. Hindi ko naman sinasabing hindi na kayo magpakumbaba. Of course, we need to be humble to please yung tao. Pero dito kasi, pag mapagpakumbaba ka raw, makukuha mo daw yung pabor ng Diyos. Kasi relasyon to sa Diyos eh, di ba? Usapang relasyon to sa Diyos eh, na kailangan mapagpakumbaba ka para tamuhin mo yung pangako ng Diyos. Paano kung hindi ka mapagpakumbaba? Paano yun? Tapos, pero ligtas ako. Nanampalataya ako sa tapos yung ginawa ni Kristo. So, nung una, paano yung mga Kristiyanong bago pa lang? Hindi pa naiintindihan, hindi pa nagbabago ang ugali, mayabang. Kasi meron kasi mga Kristiyano na no moment na tinanggap nila si Kristo, ang kanyang tinapos, hindi naman agad-agad nagbabago di ba? Paano nasa stage ka pa ng mayabang ka pa? Pero darating ang panahon, magiging humble ka rin by the grace of God. Pero paano yung mga di ba? Tingnan din natin yun. Pero hindi ko sinasabing maging mayabang kayo mga kapatid. I just want you to analyze what we are studying. Bakit sinasabi ni Kristo to? Kasi sino ba ang kausap ni Kristo? Mga Hudyo, kaya ganyan ang turo ni Kristo. Pero kung tayo ang kakausapin ni Jesus ngayon, hindi ganyan ang sasabihin niya malaman sa ating mga hentil. Dahil maliwanag sa Colossus chapter 2 verse 13, na tayo'y kinahabagan lang ng Diyos. Nabahabag lang ang Diyos sa atin. Wala tayong kautusan. Pero ito kautusan to eh. Mamaya malalaman nyo kung bakit ko sinabing kautusan to Mapalad na nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat pagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Tanungin ko kayo, lahat ba nakakatupad ng kalooban ng Diyos? Sige nga. Sino na nakatupad ng kalooban ng Diyos dito? Taas ang kamay. Sabi ng Charito. Sino dito perpekto? Pero kasi sabi dito, mapalad ang nagmimiting makatupad. Lahat ba makakatupad sa kalooban ng Diyos? Pero ito ay tinuro ni Kristo sa mga Hudyo. Bakit? Kasi ang mga Hudyo ay under the law.
Kaya mapalad daw. Mapalad daw yung nakakatupad sa kalooban ng Diyos. Pero sa kanila talaga, inuutos talaga, kailangan nilang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, si Kristo, ini-encourage niya ang mga Hudyo sa paraang mapalad naman kayo kapag sinusunod nyo ang Diyos. Ano ang balik? Para ipagkalob sa kanila ang kanilang minimiti. Ibig sabihin, yung kanilang mga prayer, kanilang hiningi sa Diyos, ibibigay. Kung makakatupad ka sa kalooban ng Diyos. Pero tayo mga hentil, kaya ba natin makatupad sa kalooban ng Diyos? Sige nga. Oo. Ngayon ang tanong, bakit nasulat to? Kasi nga hindi ito para sa atin. Okay? Verse 7, mapalad ng mga mahabagin sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Hindi lahat ng Kristiyano mahabagin. Sa bagay ako, mahabagin talaga ako. Pero hindi rin ako perpekto. Oh. So, ibig sabihin, hindi ako kakahabagan ng Diyos. Pero sa mga Hudyo, kailangan maging mahabagin ka para kahabagan ka ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo, mapalad ang mahabagin sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Kaya hindi ko tayo kinakausap dito sa Mateo na ito, mga kapatid. Dahil tayo, we are under grace. Pero sila, pinapaliwanag ni Kristo yung kautusan kasi rito Sige, mapalad na may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Oh really? Kaya nyo maging malinis ang puso nyo? Sige nga. Sino dito yung may malinis na puso? Kaya ba natin? Kaya ba natin? Tanungin ko nga kayo, kaya ba natin? Oh. Aliwa-liwa lang sinasabi sa Bible na yung karumihan ay nanggagaling sa puso. Hindi naman lahat tayo malinis Malinis ba ang puso natin? Oh. Pag nga nakakita kayo mga lalaki, pag nakakita kayo ng babae, hindi nyo ba naiisip minsan na pa yung babae, inuhubaran nyo na sa inyong isip? Hindi nyo ba nagagawa yon? Real talk to mga kapatid, no? Kayo mga babae, ganun din, Lahat tayo marami ang isip. Paano to? Ibig sabihin, hindi pala tayo mapalad. At pang hindi tayo mapalad, ibig sabihin hindi natin makikita ang Diyos. Bakit ganun? Bakit ako ganito? Ako lang, marumi rin naman ang puso ko. Bakit pinagpapala ng Diyos sa mga buhay namin? Ano meron? Kasi nga, hindi tayo Hudyo. Okay? Tayo, kinahabagan lang ng Diyos. Pero yung mga Hudyo, hindi ang kinahabagan ng Diyos kasi gusto nila ng law. Kaya sila under the law. Kaya akala nyo, itong Mateo na to, akala natin ito ay magandang i-preach. Hindi. This is the spirit of the law. Tinuturuan ni Kristo yung mga Hudyo na tumupad sa law sa gantong paraan. Verse 9, mapalad ang gumagawa ng daan na pagkakasundo sapagkat tinuturing sila anak ng Diyos. Anak ka pala ng Diyos kapag peacemaker ka. Paano kung hindi ka peacemaker? Paano kung passive ka lang, nananahimik ka lang, hindi mo ugaling pagkasunduin yung kapwa mo nag-aaway? Paano kung ikaw yung klaseng taong introvert, hindi ka marunong makihilubilo? Ibig sabihin ba nun, hindi ka na anak ng Diyos? Kasi sabi rito, sapagkat sila ituturing ng Diyos na anak niya. Kung peacemaker ka. Gusto niyo ba bang ipangaral tong Mateo na to? Other gospel to Kala natin, ganda-ganda ng mga basa tayo ng basa ng Mateo. Apply ng apply, hindi natin alam yung binabasa natin. Ano pa, mapalad ang pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sa kanyang kaharian. Pwede rin tayo dito kahit paano. Paano kung walang persecution? Paano kung ikaw yung klaseng tao mabait ka, walang nagagalit sa iyo, walang nagpe-persecute sa iyo, ibig sabihin hindi siya makakasama sa kanyang kaharian? Pagpapatunay na hindi tayo perpekto. Perpekto ang hinihingi ng kautusan Ang ginawa lang ni Kristo, pinababaw lang niya itong kautusan. Ito pwede tayo makarelate dito. Mapalad kayo kapag kayo inaalimura kayo ng mga tao, pinagwiwikaan.
pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo't magalak sapagkat malaki inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng propetang. Eto pwede to sa atin. Magdiwang kayo magalak. Ano daw yung magiging benefit? Sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ay, mga Hudyo rin pala may gantimpala sa good works, no? Pero the point is, eto yung pang eternity na to. O, pasok tayo dito kahit papano. O, eto pwede to sa atin. Meron din naman para sa atin. Pero itong 10 hanggang 1, hanggang ilang, ano ba to? Hanggang 1, oh, sa atin ba talaga to? Oh, kaya nga mag-ingat kayo sa Mateo eh. Okay? Verse 13, kayo ay asin ng sanlibutan, kung mawala ng alat ng asin, paano mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya tatapon na lamang tiyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Wala magsisindi ng ilan naglalagay nito sa kanyang takalan, sa halip. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ng inyong ilaw sa harapan ng tao. Ito, pwede sa atin to, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalatiin ang inyong amang nasa langit. O, pwede naman sa atin to. Pero hindi to utos. Ito ay benefit. Saan daw? Para sa mga tao. Relasyong tao eh, oh. Ang inyong mabubuting gawa sa tao. Sa tao, pwede to. O, pwede sa atin to. Pero ito, no, mula verse 10, pababa ng hanggang verse 2, kasi, ano to eh, makuha mo yung, yung pabor ng Diyos. Ganito ang pagkuha ng pabor ng Diyos sa kanila. Kaya nga mga kapatid, kapag usapan ay relasyon sa Diyos, tayo masyadong mag-aano dito mga kapatid. Hindi tayong kausap dito. Ang pwede lang sa atin dito yung good works, lalo na sa kapwa natin. Wherein, hindi naman yun ang tinuturo ni Kristo, di ba? Isang bagong utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo at mapatunayan na kayo mga alagad ko. Ang utos sa atin ay pang tao. Pero yung pagdating sa Diyos, tinapos na ni Kristo yun. Tinapos na ni Kristo to eh, no? Na makasama tayo sa kanyang kaharian. Tinapos na ginawa na ni Kristo yan. So hindi mo na kailangan magpakaaba. Ginawa na ni Kristo yan. Yung aliw ng Diyos sa atin, ginawa na ni Kristo yan. Hindi na natin kailangan pa maging mahapis, kundi matik na kapag nakay Kristo ka na, aaliwin ka ng Diyos. Kapag nakay Kristo ka na, tatamuhin mo yung pinangako ng Diyos. Ibig sabihin ito mga mapalad na mga dapat gawin na to, ginawa na ni Kristo yan. At ang resulta, eto, para tamuhin natin ang pangako ng Diyos. At yung mga minimithi natin, yung mga kahilingan natin, binigay na ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya hindi na kailangan makatupad sa kalooban ng Diyos kasi ginawa natin ni Kristo. Oh. Hindi mo na kailangan maging mahabagin kasi hindi mo naman kaya. Plastic ang tao. Hindi natin kaya maging mahabag. Aminin na natin. Hindi totoo na nahahabag tayo minsan. Minsan sarili na hanap natin. Kaya ang ginawa ni Kristo, siya lang ang gumawa, siya lang ang nahabag. Para kahabagan tayo ng Diyos. This is the way we study the Bible mga kapatid, lalo na pagdating sa mga Hudyo. Yung mga dapat gawin ng tao, ginawa na ni Kristo at ang resulta, eto. Kaya dapat, ang makita natin dito, yung gawa ni Kristo. Sabi dito, no, mapalad ang may malinis na puso. Si Kristo naging malinis ang puso. Kaya dahilan, pag nanampalataya kay Kristo, makikita mo ang Diyos talaga. Oh. Di mo na kailangan maging peacemaker kasi si Jesus Christ ay Prince of Peace. At dahil siya ay Prince of Peace, ginawa niya yun sa krus. Yun ang dahilan kung bakit itinuring na tayo ng Diyos na anak niya. Sa madaling salita mga kapatid, yung mga dapat gawin dito, ginawa na ni Kristo at yung resulta, yun. Agaya nito na makakasama tayo sa kanyang kaharian. Dahil si Kristo ay minsan ng inusig. Hindi ikaw ang gagawin, hindi ikaw ang gagawa, kundi si Kristo. Oh. Okay, 17. Huwag ninyo ang akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at mga aral ng propeta. O tingnan nyo, pinaliwanag ni Kristo.
Obviously, nahalata natin, inamin din ni Kristo na ang lahat ng ito na mga tinuturo ni Kristo ay aral ng kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ko hindi pa po walang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Yung ba talaga sinabi? Tingnan natin sa King James. Think not I am come to destroy the law or the prophets. I am not to destroy but to fulfill. Fulfill lang. Walang Tagalog talaga, sinungaling. Kundi para ipaliwanag at ganapin. Walang paliwanag. Sa Greek, ganapin lang. Oh. Okay? Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kalitlitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi pa nagaganap ang lahat. Totoo yun. Heaven and earth shall not pass away until Christ fulfill the law. Sabi sa Romans 10:14, Christ is the end. Terminal. End. Tapos. Tapos na ang law. Ang manampalataya sa Kanya ay yung pangako dito ay mapapasayo na. Sabi dito, no, kahit ang sino man magpawalang halaga ng kahit kalit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Kanino to? Sa mga Hudyo. Ngunit ang gumaganap ng kautusan nagtuturo ng mga to pa rin ibibilang dakila sa kaharian ng Diyos. Wala nakatupad. Si Kristo sumunod ng kautusan. Kaya siya yung pinakadakilak sa kaharian ng Diyos, si Kristo. Tingnan niyo mga kapatid, kung hindi si Kristo ang makikita niyo sa mga bawat verses na to, nonsense ang pagbabasa niyo ng Bible talaga, nonsense. Okay? Matthew 5:20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod niyo yung kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng Eskrib at Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung verse 20, tinarash talk ni Jesus, yung mga pinitik ni Jesus Christ, yung mga Pariseo. Okay. Ito pa. Nagturo si Christ. Narinig nyo ba nung una inutos tao, huwag kang papatay. Makapatay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang mapot sa kanyang kapatid mananagot sa hukuman. Ang mamamak sa kanyang kapatid mananagot sa Sanhedrin. Ang sino magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay mapapasapoy na impyerno. Tingnan niyo, Pastor, pag nagsalita ka ng ulol, impyerno ka na. Hindi ka kausap, oy. Hindi ka kausap, kambing. Ang kausap dito, mga Hudyo, hindi ikaw. Kaya kung maghahandog ka sa Diyos, malala mo may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwanan mo muna ang iyong handog. Ito, ina-apply ito sa mga Christian. Bago ka rin mag-worship. Diba? Basahin natin. Kaya kung maghahandog ka sa Diyos, malala mo sa manalab na yung kapatid mo, iwanan mo muna ang handog sa harapan ng dambana, may pagkasundok sa niya, saka makapagbalik at maghandog sa Diyos. Ayan, yan yung mga taong bago ka tumayo sa worship, bago ka mag-preach, makipagkasundo ka muna. Iwanan mo yung handog mo. Ano yung handog? Di ba handog tupa yun? Kristiyano kami, handog ka. Ano yun? Hindi po yun. Sa mga Hudyo to. Nangangaral si Kristo sa mga Hudyo. Kung binasasakdal laban sa isang hukuman, makipag-ayos ka sa habang may panahon pa bago kanya iharap sa hukuman. At kung ibigay sa hukom, magbigay naman kayo. Yan, sabi ko sa inyo, lalabas doon hanggat hindi mo babayaran. Ito ay lang payo ni Kristo sa mga taong may nakakaaway. Okay? May pagkasundo ka. Pag alam mong dihado ka, magpakumbaba ka na, may pagkasundo ka na. Okay, kundi yari ka. Tutuluyan ka niyan, lalo na kung mali ka. Verse 27, narinig niyo ba na inuutos na huwag kang makikiapid? Ngunit sabi ko sa inyo, ang sino magtumingin na may mahalin na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya, ay nakiapid na siya sa babaeng yun. Sa isip lang niya. Tingnan natin sa King James. But I say unto you that whoever look at a woman and lust after he had committed adultery with her already in his heart. Symbolic lang yun. Ibig sabihin, nakiapid ka na sa puso mo. Sa puso, Pero sa batas, hindi pa. Hindi naman sinasabi ni Kristo sa batas. Sa puso mo pala, nakikiapid ka na.
Kaya, ang tanong, kung nagnasa ako sa babae, ano mangyayari sa akin? Verse 29. Kung ang kanang mata mo ay nagiging saninang yung pagkakasala, dukutin mo't itapon, mabuti pa mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa sa buong katawan itapon sa impyerno. So, ibig sabihin pala, para hindi na ako magkasala, tanggalin ko yung mata ko, kasi naman mapunta ako sa impyerno, kumpleto ang katawan ko. At kung ang kanang kamay ko naman ay naging sanhi ng aking pagkakasala, dapat ko raw putulin. Oh. Ang tanong, ito ba ay sa atin? Oh. Ang tanong, may makakagawa ba niyan? Hindi, wala makakagawa niyan. Oh. Kaya lang ginagawa ni Kristo yan na parang pinapalala niya ang kautusan para lumapit ang mga Hudyo kay Kristo na nakapag-fulfill ng law. Kasi ang pinapakita ni Kristo rito yung kadiliman ng law eh. Kung law at law din lang, kung nagkakasala ka dyan, ititanggalin na lang natin yung mata mo o kaya yung kamay mo, putulin na lang natin. 5 verse 31, sinabi rin naman kapag pinalayas at iniwalay ni isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay or kumbaga sa atin, annulment kapag naghiwalay. Okay? Ay, divorce pala to, sorry. Sa annulment pala, wala palang iba pala yung annulment. Ang divorce, pwede yun sa ibang bansa. Pwede ka makipaghiwalay. Kasulatan, ikaw ay divorce. Etc. Correct me if I'm wrong 32, kung sinasabi ko sa inyo kapag pinalayas na iniwalay ni isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito'y nangalun niya, hindi dapat kanilang sumpaan bilang asawa. Maliban kung ito'y nangangalun niya, hindi tapat sa kanilang sumpaan bilang mag-asawa. Itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanan ng pangangalun niya. Totoo yun, adultery yun. May asawa ka. Tapos may asawa din yung jowa mo. Pareho kayo may asawa. O, nangangalun niya kayo pareho. Sa batas ng tao to At ang sino mo makipag-asawa sa babaeng pinalayas at iniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalun niya. Pangangalun niya saan? Sa kanilang civil law. Tandaan niyo mga Hudyo, may law yan. Ang different law, merong moral law, merong, nakalimutan ko iba. Merong moral law, merong, nakalimutan ko na mga kapatid, I'm so sorry. Okay. Basta kasama yan sa batas. Moral law yan Sabi sabihin, pang tao po yan. Totoo naman yan. Kaya dito sa Pilipinas, ganyan, di ba? Pag lalaki ka, legal ka, tapos nangalun niya ako. Di nangalun niya ako. Yun yung sinasabi ni Kristo dito, ganun lang po kasimple po yun. Ceremonial law, tama. Thank you. May ganun. 5 verse 33, narin din ang inuutos ng Diyos sa inyo mga ninuno, huwag kayong susumpa na walang katotohanan, sa halip to pa rin yung susumpa sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo nangangako. Huwag ninyo sabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. Saksi ko ang lupa sapagkat ito'y huwag ninyo sabihin, saksaki ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Tingnan niyo mga sinasabi ni Christ dito, connected sa kaharian talaga. Connected talaga sa propesya ng paghahari ni Kristo sa Jerusalem at sa buong mundo. Huwag mo ipanumpa sa iyong ulo sapagkat isang buhok ay ulo ay hindi mo kayang paputiin at paitimin. Sabihin mo na lang, oo, hindi yung hindi. Daragdag dito ay buwats na masama. Sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito, wala naman sumpa parating sa mga Kristiyano, pero maganda rin sinabi rito, kung oo, kung hindi. Kapag nangangako tayo sa tao, pag hindi, pwede ka maghindi. Mga kapatid, ito tayo mga Kristiyano, minsan pag-aralan din natin magsalita ng hindi puro laging oo ka lang ng oo. Pagkalabag sa kalooban mo, ang hinihingi sa'yo o nare-request sa'yo, maghindi ka naman. Kaya nga sinasabi ni Kristo, oo. Nangyayari sa mga Pilipino, mga plastic Pag gusto natin, oo. Pag ayaw din natin, oo din tayo. Oo tayo ng oo. Nagpaplastikan na lang. Nagyayabang na lang yung iba. Kaya oo, yabang lang. O kaya oo, compromise. Hindi po ganon. Hindi. Magsalita tayo ng hindi. Kaya maganda rin to tayo mga Pilipino kasi ganon meron tayong kultura na kahit ayaw natin, kahit hindi naman natin kaya, nangangako tayo, di ba? So, yun na nangyayari kasi sa ating mga Pilipino. Pero okay. Pulutin natin tong aral na to, Pero wala naman tong kinalaman sa ating kabanalan sa Diyos at kaligtasan,
wala namang kinalaman. So, ang issue rito ay relasyong pang sarili at pang kapwa naman to, hindi man tungkol sa Diyos eh. Hindi kagaya kanina do sa Matthew sa unang verse, sa Diyos eh, no? Matthew 5:38, narinig sinasabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipaghintay ng inyong kapwa sa masamang tao. Kung sinampal ka sa pisngi, iharap mo ang kanyang kaliwa. Sinong kausap dito? Mga Hudyo. Kasi mga Hudyo, mapagigante. Kaya sinabi ni Kristo, kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ng kaliwa. Case-to-case basis to mga kapatid. Sinabi ni Kristo to kasi binabalanse ni Kristo yung ng mga Hudyong kausap niya. Dahil ang mga Hudyo sa panahon na ito ay mahilig maghigante. Di ba? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Di ba yun ang law? Agaya nung nangyari doon sa babaeng nahuli sa pangangalun niya. Sabi ng mga pariseo doon, dapat yung babaeng yan batuin hanggang mamatay. Kasi ayon sa batas ni Moses, dapat siya, ganun sila, ang utak nila. Kaya nga, binanatan sila ni Kristo eh. O sige, kung sino sa inyo hindi nagkakasala, siyang unang bumato. Nadali sila ni Kristo ron. Diba? So, kaya pinapangaral ni Kristo to. Ngayon, tayo mga Kristiyano, applicable ba sa atin yan? Oo naman, pwede rin naman. Pero depende. Pero hindi yung inutangan ka na ng 1,000,000, tapos hindi ka maghihigante, wala kang gagawin. Kasi sabi sa Bible, kapag sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kaliwa. Ganun ba yun? Wisdom, mga kapatid. I-demanda mo yan pag ganyan. Tapa yan eh. Nangutang sa'yo, tinalikuran ka, 1,000,000 mahigit ang inano sa'yo, tapos sasabihin mo, pag sinampal ka sa kanang pisngi, iharap. Wrong application. Wisdom din, mga kapatid. Huwag puro emosyon. Sinabi sa atin ni Kristo, sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, be wise like a serpent, be gentle like a dove. Pag alam mong ginagahasa ka na, sipain mo na. Hindi yung ginagahasa ka na, hindi ka nag-iimik dyan. Dahil kasi sabi sa Bible, kapag sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo sa kanyang kaliwa. Wrong application, mga kapatid. Utak din ang gamitin minsan. Utak din. Verse 40, kung isakdal kanino man upang makuha ang yung damit sa paloob, bibigay mo sa kanya pati ang kanyang balabal. Kung pilitin ka na maluluping na pasanin mo ng 2 media, bigyan mo ng ngingi sa iyo at huwag mong tanggihan. Ito ay maging tinuturuan lang ni Kristo ang mga Hudyo na maging mabuti. Kasi nga mga Hudyo hindi mabuti, no? Mga walang yan kasi mga yan, kaya tinuturuan ni Kristo. Okay? Pero kung sa atin, i-apply mo rin yan, pwede rin naman yan, pero be careful din sa application. Depende yan. Case-to-case basis. Pag inaabuso ka na, tigilan mo na. Okay? Ganun lang mo yun. Agaya dito, Matthew 5:43, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuya mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman sinasabi sa inyo, ibigin niyo ang inyong kaaway, panalangin niyo mga umuusig sa inyo. Wherein, ito ay magandang turo sa mga Kristiyano. At pangatlo ay kaya dapat nating i-apply ito kasi ito ay applicable sa kapwa, hindi sa Diyos. Si Kristo may tinuturo sa kapwa, sa Diyos. Sa kapwa, applicable sa atin. Pero pag ang relasyon niya sa Diyos, ang tinuturo niya, hindi ho tayo applicable doon kasi yun po ay sa mga Hudyo. By grace po ang tinuro sa atin. Pero pagdating sa kapwa, kagaya nito sa kapwa to, no? I-apply natin. Ibigin ninyo yung kaaway. Totoo yun. Ibigin mo yung kaaway. Kapag binato ka ng tinapay, batuin mo rin ng tinapay na may garapon. Okay lang yun. Verse 45. May natawa, Okay. Mga lumang joke yun, no? Upang kayo maging tunay na mga anak ng Diyos ama sa langit sapagkat pinasisikat niya sa araw mabuti hindi na masasama. At nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga hindi matutuwid. Totoo yun ang Diyos, mabutit masama, parehong pinagpapala ho ng Diyos talaga yan. Kung ang nagmamahal sa inyo ay inyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil sa buwis? Totoo yung mga kapatid, no? Tayo mga Kristiyano rin, pwede natin i-apply ito kasi ito ay payo ni Kristo sa ating kapwa. Okay lang yun. Kapwa. Tsaka maganda naman ito no? At saka may gantimpala kasi ang mga Kristiyano rin kasi may gantimpala rin sa tuwing gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya pasok sa atin to, okay lang to. Kung nagmamahal sa inyo, lamang sa inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong maasahan? Madali kasing ibigin yung mga taong kaibig-ibig, mga kapatid. Totoo yun.
Pero paano yung mga hindi kaibig-ibig? Paano yung mga toxic? Paano yung mga mayayabang? Paano yung mga taong ano talaga, hindi mo kasundo? Oh. Oh. Ay, papansinin mo lang yung kasundo mo, paano yun? Hindi. Oh. Doon papasok yung grace. Grace mong tinanggap ang magmamahal ng Diyos sa iyo, dapat grace din. So dito tayo papasok. Okay? Okay. Pwede to sa atin. Kasi relasyon sa kapwa to eh. Yan yung mga kapatid, nabigyan kayo ng idea. Mga tinuturo ni Kristo sa chapter na to, relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. Pagdating sa relasyon sa tao, pwede natin i-apply. Pwede naman. Pero pagdating sa relasyon sa Diyos, panghudyo ho to eh. Relasyong panghudyo ho to eh. Under the law sila eh. Kaya yun ang hindi natin dapat i-apply kasi tayo ay mga hentil. Tayo ay mga kinahabagan lang ng Diyos. Kaya tayo ay pinagpala na, pinaburan na, giniligtas na, naging matuwid na. Wala na tayong gagawin doon kasi ginawa na ni Kristo yon. Pero pag ang tinuturo ni Kristo rito sa Mateo ay tungkol sa kapwa, pakinggan natin si Kristo mga kapatid. Pakinggan po natin. Okay? Kasi Diyos yan eh. Oh, alam niya yung ginagawa niya. Tsaka remember, Jesus yan. Si Jesus yan. Hindi yan basta-basta. Siya ang pinakadakila sa lahat ng tao rito sa Bible. No? Kaya hindi totoo yung mga sinasabi nila na yung mga ano na yan, mga hyper grace na yan, hindi yan ina-apply ang buong Mateo. Hindi. We divide the scripture kapag ang relasyon sa Diyos ang pinag-uusapan. Okay? So ano na naman ang motibo ng manunulat dito? Pinapakita rito ng manunulat na si Mateo na ang ugali ni Kristo bilang isang mapagpakumbabang hari. Oh, mamaya malalaman niyo. Chapter 6, tapos tayo. Pangingatan niyo, hindi pakitang tao lamang paggawa ng mabuti sapagkat ganyan ang ginagawa sa inyo, wala nang matatamong gantimpala buhat sa amang nasa langit. Ang mga Hudyo rin naman, kapag gumagawa ng mabuti, may gantimpala rin sila. Same way sa ating mga Kristiyano. Lahat ng mga ginagawa natin, may kaakibat po yan ng gantimpala sa langit kapag tayo mga naligtas. Yun ang maganda kasi sa atin eh. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagkatapos mo maligtas, babayaran ng Diyos yung mga mabubuting gawa mo sa eternity. Napaka-charito talaga ng buhay ng Kristiyano. No? Naligtas na ng libre, tapos yung mabubuting gawa mo may incentive sa eternity. Okay? Kaya panalong-panalo ka kapag na kay Kristo ka eh. Talon-talo ka talaga kapag wala ka kay Kristo eh. Okay? So ganito rin din to, may gantimpala din buhat sa langit ang mga Hudyo. Kaya nga kapag nalilimos ka, huwag mong ipag-ingay ang gaya ng ginagawa ng pagpakunwari. Naglilimos sila sa sinagoga at sa lansangan, sila yung mapupuri ng mga tao, tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. O ganun pala sa mga Hudyo. Yan yung tinuturo ni Christ, no? Humility, tas tinitira dito yung mga may hugot siya, no? Yung mga tao sa sinagoga na mga pariseyong gusto nila na napupuri sila ng tao. Binabanatan din ni Kristo yung mga yan, mga religious group na yan. Verse 3, salip, kapag nagmamalimos ka, huwag mong ipaalam ito sa mga pinakamatalik mong kaibigan. Pag tumutulong ka, be secret, huwag mo ipagyabang na, ay ako, tumulong ako, nagbigay ako kay kak-sister ng ganito, pinautang ko siya ng 5,000. Nabawasan yung problema niya, kaya glory to God. Glory to God naman. no, glory to God daw. Pero nagyabang, pero glory to God daw. Maraming mga Kristiyanong ganyan, puro glory to God, pero sandamakmak na kayabangan ng mga pinagsasabi, basta sabi niya, glory to God daw. Gawin mong lihim ang ipaglilimos at sa iyong ama nakakita ang kabutiang ginawa mo at ng lihim na siyang bibigay ng gantimpala sa inyo. Alam niyo, malaki ang reward sa langit talaga kapag yung gumawa ka na mabuti na hindi mo pinag-ingay, ikaw lang nakakaalam. Tsaka yung Diyos lang nakakaalam, maganda pa rin yung kasi yung ipagyabang mo na iko'y nagbigay, iko'y tumulong, kay God to. Wala na. Lord's Prayer, alam na natin to. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpakunwari. Mahilig silang manalangin sa mga sinagoga at mga kanto upang makita ng tao. Tandaan nyo, tinanggap nila ang kanilang gantimpala. O ano yung gantimpala ang tinanggap nila? Yung papuri lang ng tao. Pero yung papuri ng Diyos, di nila natanggap yun. Yun ibig sabihin ni Christ, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Anong gantimpala yun? Pag nagyabang ka, natanggap mo ng gantimpala. Ano yung gantimpalang yun? No? Napuri ka na ng tao, okay na. Pero sa eternity, walang gantimpala yun. Wala yun.
Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa silid, sara mong pinto, saka ka manalangin sa inyong mga ama na hindi mo nakikita at sa iyong mga ama na nakakita ang ginagawa ng lingid. Alam niyo mga kapatid, no, wala naman akong tutol do sa panalangin na ano, no, yung panalangin na minsan nananalangin tayo in public. Halimbawa, kakain ka sa Jollibee. No, may kasama kang sa Jollibee. Tapos bigla mo sasabihin, tara, manalangin po tayo. Mananalangin ka in public? Bakit? Kasi ang panalangin ay pakikipag-usap mo ng personal sa Diyos. Bakit kailangan pong ipakita sa mga tao na nanalangin kayo? Nasa Jollibee kayo? Kaya minsan di ako naniniwala dyan sa mga ganyang prayer, prayer sa mga public. Biro mo, no, mananalangin ka. Kagaya nung kain na ako, nung gutom na ako. Tara, mag-pray tayo. Mag-pray tayo. Ay, Diyos ko. Tapos yung prayer, halatang scripted. So lumalabas niya na hindi totoo yung prayer. Tandaan niyo mga kapatid, karamihan, hindi naman ko naman nilalahat. Karamihan sa mga public prayer na yan, na nagyayaya bago kumain, magpipray muna. Karamihan po dyan, hypocrisy. Magalit na kayo kung magalit kayo sa akin. Karamihan po dyan, pakitang tao lang. Bakit ka nagpipray in public? Para makita ng mga tao na kay Christian? Ganun ba yun? Kaya nga mas the best talaga yung nananalangin ka lang. Tapos, guilty yung mga nakakain, tapos hindi nananalangin. Hindi ka muna nag-pray. Ala na, patay ka na, perverted na yung utak mo. So maganda pa rin yung yung mga kapatid, tayong mga nasa full grace na, magpakatotoo na tayo. Kung nagugutom na kayo, kahit hindi na kayo manalangin, kumain na kayo, understood, dininig na ng Diyos yun. Ang Diyos nga nag-provide ng pagkain mo, ipapanalangin mo pa. Pwede ka naman magpasalamat ng habang ngumunguya ka Pwede naman yun Bakit kailangan pang i-public para tuloy nagiging awkward? Kaya tayo mga Kristiyano na-awkward yung mga unbeliever sa atin. Kaya yung mga unbeliever sa atin ayaw lumapit kasi masyado tayong alam mo ba yun, pabanal, no? Ibig na lapitan tayo ng mga unbeliever. Okay? Sa panalangin niyo, huwag kayong gagamit ng mga maraming salitang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hentil o binanatan ni Kristo yung mga hentil dito. Kasi nga, yung mga hentil sa panahon na ito ay mga pagano. O hindi mga pagano, di ba? Paulit-ulit ang mga panalangin nila. Ito yung sinasabi rito. Ang akala nila pinapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Yung mga Ginoong Maria, napupuno ka ng barya, kaya mo sa karera mananalo ka. Yung mga ganong panalangin ba, no? Parang paulit-ulit. Okay. Ulitin-uli, Ginoong Maria, napupuno ka ng barya, kaya mo sa karera mananalo. Wag na mga kapatid, huwag natin gayahin daw yun. Para tayong ganun no? Yun yung sinasabi ni Christ dito. Ganda yung mga pagano kasi. Huwag ninyo silang tularan, alam na ng inyong amang nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin. Against ang Diyos sa mga mahabang prayer talaga, against. Kaya yung tayo rin mga Kristiyano, mga born again, lait tayo ng lait sa Katoliko. Mga Katoliko, repetitive prayers yung mga yan nananalangin niya ng abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, yung Diyos, tapos paulit-ulit. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin kami mamatay, amen. Tayo mga born again, light and light, pero tayo, kung maka-prayer meeting, ang haba rin ng prayer meeting natin. Alam nyo, ang Diyos, ang ugali niya, mas kinalulugdan niya yung mga taong nananampalataya kaysa sa napakahaba ng prayer. Totoo lang. Mas kinalulugdan niya yun kasi higit na mas natutuwa ang Diyos sa bagong tipan kapag tayo ay nananampalataya kaysa tayong hingi ng hingi sa Diyos. Okay, so ganito ang turo ni Kristo sa mga Hudyo pag nanalangin. Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambay nawa ang inyong pangalan. Ito pala yung Lord's Prayer, no? Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw kakainin at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad na nagkasala sa amin. Kasalanan ba talaga to? Tingnan natin sa Greek, tong sinabi, and forgive us our debts, utang, as we forgive our debtors. Utang po yan mga kapatid. Ang mga Hudyo nagkakautang kapag hindi sumusunod sa kautusan. So ang inihingi nila ng tawad dito, hindi nila pagsunod sa kautusan. Okay? Pinapatawad din sila kapag nagpapatay sila ng tupa. Utang po yan, hindi po yung kasalanan. Okay?
Next. Huwag mo kaming hayaan matukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Okay, magandang panalangin to na ilayo tayo ng Diyos sa mga tukso, mga mali, no? Verse 14, sapagkat kung pinatawad ninyo ang inyong amang nagkakasala, sa patatawarin din kayong amang nasa langit. Ano na naman tong patawad na to? Tingnan natin sa King James. For if we forgive their trespasses, pagkukulang, o hindi pala pagkukulang, pag trespasses, di ba, walang pagkakaiba yan dun sa pumasok ka sa bahay na may bakuran na walang pahintulot, trespassing yun, di ba? O that is the exact word. Trespasses, ibig sabihin yung nakialam ka nang hindi naman iyo. Pinapatawa daw ng Diyos yun ng iyong amang nasa langit. Trespasses po to. But if forgive not meant to their trespasses, neither your Father will forgive your trespasses. So, same way, mistakes. Okay? Okay. Fasting, ang dami yung tinuturo ni Christ. Ang haba, mga kapatid, sensya na. Pag kayo nag-ayuno, huwag kayo magmalungkot, magpakunwari, hindi sila nag-ayos, sa sarili lang mapansin ng mga tao. Tandaan nyo, tinanggap nila ang kanilang gantimpala. Nonsense ang kanilang gantimpala, na kanilang kunwari nag-aayuno. No? Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, halagyan mo ng langis, ayusin mo ang iyong buhok. Sa mga Hudyo to, nung unang panahon, kumbaga sa panahon natin ngayon, maglagay ka ng gel, maghilamos ka, maglagay ka ng lofa sa mukha o ganun yun. Parang sinasabi ni Kristo. Ganito rin yun. Kaya nga lang ng panahon na yun, hindi pa uso ang lofa, hindi pa uso yung koji, hindi pa uso yun. Chinchansu, nung 1990s, ay sus. Okay. Ayusin mo ang iyong buhok at huwag mo mapansin ng mga tao na ikay nag-aayuno. Ang iyong mga sarili hindi mo nakikita, yung tanging nakakaalam nito. Siya ang nakakita. So, ang tinuturo ni Christ dito, no, iwasan yung hypocrisy, mga pakitang tao. Okay? Tsaka yung fasting, hindi naman sa atin to, sa mga Hudyo to, kaya sila nagpa-fasting para dunggin sila ng Diyos sa kanila tuto. Tayo, si Kristo, nagawa niya na po yan. Dininig na po ng Diyos ang mga panalangin natin. Hindi natin kailangan mag-fasting, magmakaawa sa Diyos. All we have to do is faith for what Christ has done. We are charito, kaya hindi mo na kailangan humingi sa Diyos. Sa halip, pasalamat mo sa Diyos, dininig ng Diyos ang panalangin mo, magkaroon ng kotse, lupa't bahay, kalooban na ng Diyos yun. Kanang hingi ng hingi. Pwede ka manghingi isang beses, tapos yun, tama na. Use your faith, hindi yung paulit-ulit ka, hingi ka ng hingi. Okay. Pag nag-aayuno ka, maghilamos ka. Okay, so huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang, makakapasok na magnanakaw. So, ano ibig sabihin niya mag-iwan ng kayamanan? Ang kayamanan dito, literal, at yung kayamanan kasi sa langit, pag nakagawa ka ng good works, may gantimpala ka sa langit, yun yung kayamanan. Sa halip, maging po kayo ng kayamanan doon sa langit, doon walang naninirang insekto at kalawang, at wala makakapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kung ang kayamanan mo sa daigdig ay mga material na bagay, yun ang nasa iyong puso. Pero pang eternity ang nasa puso mo, kagaya ng ginagawa nyo, na nag-i-invest ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay isa po yung gantimpala, may gantimpala po sa langit yan. Bayad po yan, mga kapatid. Ako rin bayad. Lahat tayo bayad, mga kapatid, yung mga mabubuting gawa natin. Yung pagtuturo ko at pakikinig nyo, ng 2 oras, bayad po yan sa eternity. Sa eternity, bayad po yan, pero dito sa lupa, natural kang pinagpala. Hindi dahil sa iyong mabubuting gawa. Hindi sa pag-attend mo ng Bible study, pinagpapala ka na talaga dahil kay Kristo. Pero ang mabubuting gawa natin, ang bayad niyan sa eternity, hindi dito sa lupa. Kasi yung kayamanan at success mo sa lupa ngayon, ang pagiging charito mo, ayan po yung binayaran ni Kristo sa krus. Okay? So dapat maliwanag yun, Ang mata, ilaw ng katawan, kung malinaw ang iyong paningin, maliwanag ng buong katawan. Ngunit malabo ang iyong paningin, mapupunang kadiliman ng iyong katawan, madilim kaya ang tunay na. Okay. Bisa natin na kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong mga kainin, yung inumin, upang mabuhay kayo at tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Okay, mga kapatid, siguro, basahin nyo na lang to. Pero ang pinag-aaralan kasi natin dito, hindi yung aral. Ang pinag-aaralan kasi natin dito, yung motibo ng manunulat. Yung motibo kasi ng manunulat dito, pinapakita rito na si Kristo, yung kautusan, pinapaliwanag niya sa kanyang paraan. Di ba ang kautusan, mariin yan?
Ang kautusan po kasi ay dogmatic yan. Pero kay Kristo iba. Pinapaliwanag niya ang kautusan sa magitan ng praktikal. Kaya nga pagdating dito no, sa dulo, namangha yung mga tao eh. Okay, kagaya nito, no? Ngunit higit sa lahat, ito, relasyon sa Diyos na to. Ngunit higit sa lahat, pagsimikapan ninyong kayo pagharian ng Diyos at mamuhay, dito nga tayo. Ngunit pag sumakita ninyo na higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At ano daw, ipagkakaloob niya ang mga kailangan nyo. O dito medyo ingat tayo dito kasi meron kang dapat gawin para ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ito ay yung unahin nyo raw siya ng higit sa lahat. Seek ye first. Tingnan natin sa English. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa ating mga hentil, hindi ito applicable sa atin. Kasi ginawa na ni Kristo yung unahin ng kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kaya lahat ng mga bagay nito ay ibinigay na sa atin. Si Kristo na ang gumawa nitong seek ye first the kingdom of God sa ating mga hentil. Pero sa mga Hudyo, inuutos sa kanila to. Kasi nga, under the law sila eh. Si Kristo sa atin, iba. Si Kristo na nag-seekkeepers, siya na ang gumawa nito. Tayo mga Kristiyano. Pati yung kanya, lahat itong part na to. At ang benefit ng ginawa ni Kristo sa atin, and all these things shall be added unto you. Sa madaling salita, hindi ikaw ang gagawa ng Matthew 6:33. Ginawa na po yan ni Kristo noon pa. Kaya yung pangako dyan na all these things shall be added unto you, dapat panampalatayanan mo yun dahil nanampalataya ka na kay Kristo. Okay? Okay. Kaya wag ninyong ikabahala mga para sa araw ng bukas sapagkat ang harapin nito yung mga dumarating sapagkat sa bawat araw ay sapat na ang kanyang suliranin. O yan, pwede naman yan sa atin, pang sarili. Tingnan nyo, no? Verse 33 tungkol sa Diyos. Verse 34, wag daw tayo mabahala pang atin. Kaya mga kapatid, kung magbabasa tayo ng Bible, alamin natin dito, alin dito yung para sa Diyos at para sa tao. Sa Mateo, pag para sa Diyos, wala na, patay ka na, hindi mo pwedeng applyan kasi nga, under the law sila. Gaya nito, no, para pagpalain ka raw, unahin mo siya. Pero sinabi sa ating, tayo mga Kristiyano, iba yung sa atin eh. Tayo mga hentil, diba? 1 Corinthians chapter 8 verse 9. Second pala. Oh, 'di ba sa ano si keeper sa atin iba. Ito sa atin oh. Hindi kaila sa inyo kagandang loob ni Kristo Jesus na kahit siya'y mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa magitan ng kanyang pagiging mahirap. Oh, magkaiba yung sea keepers dito. Sea keepers may gagawin ka. Kailangan mo siyang unahin para pagpalain ka. Pero ito iba. Si Kristo yung gumawa para ikaw ay maging mayaman. O, yan ang pagkakaiba mga kapatid ng gospel ni Jesus sa gospel of Paul. Tingnan no? Si Jesus, ang kanyang gospel is all about kingdom. Si Paul is all about grace. Pareho na masalita ng Diyos yun eh. Oo, si Kristo nga yun. Pero nung time na yun, kausap niya mga Hudyo. Kaya nga sabi niya, di ba, I came here to fulfill, not to end, kundi to fulfill the law. Ginawa na niya yun. So sana may natutunan po kayo sa anong big idea. Ang big idea sa Mateo chapter 5 and 6, lumalabas niya na ang mga turo ni Kristo talaga ay pang-Hudyo, hindi pang-Kristiyano. Ang turo ni Kristo sa mga Hudyo ay law. Ang turo ni Kristo sa mga Hudyo ay hindi grace kundi law pagdating sa relasyon sa Diyos. Meron silang dapat gawin para matuwa ang Diyos sa kanila. Sa ating mga hentil, since tayo ay walang kautusan, tayo ay kinahabagan lang ng Diyos. Ang gagawin lang natin panampalatayanan yung ginawa ni Kristo. Napaka-charito talaga ng mga hentil talaga. So yun lamang po. Maraming salamat po. Palakpak po natin ang Panginoon.
Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita na binasa natin. Okay, so pwede na ho kayo magtanong. Pasensya na ho, pinapahaba. Ang haba kasi nito eh. Sana pala hindi ko na binasa lahat. Pero anyways, kasi meron kasi mga turo dito na dapat nating i-reflect. Okay, pwede na ho magtanong iba. Type nyo lang po yung salitang charito. Then, I will call you para magtanong. Sige, si Ellie Jean Perez, pwede ka na po magsalita. Just turn on your mic and go ahead, magtanong na po kayo. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi ho. Hello. Magandang gabi ho. Opo, sige po. Tanong ko lang po yung yung Trinity, about Trinity. Sige Kasi po. di ba po si Tomas yung nag-doubt kay Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, isuot daw yung kamay ni Tomas sa tagiliran niya. Tapos Opo. kung sino daw ang nakakita sa kanya, nakakita na rin daw po sa Ama. Opo. Tapos, yung paniniwala po kasi ng iba, si Jesus Christ, ang Ama at saka ang Holy Spirit, isa lang. Mhm. Ayun po sana yung gusto kong linawin. Ano po ba talaga ang totoo doon? Yan lang po. Okay, simulan natin. Kasi lumalabas niya, pag Trinity, tatlo daw ang Diyos. Yan po kasi yung, sige po. Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid na ang Diyos po talaga ay lumalabas talaga na may tatlong persona. Yung Trinity, wala po sa Bible po yan. Pero kung gagamitin natin yung ating common sense, lumalabas nga na ang Diyos ay may triunity talaga. Una, basahin natin ang Genesis. Okay? At tingnan natin, ilan ba talaga ang Diyos? Okay, di ba? Ang tanong doon, ilan ba talaga ang Diyos? Wait lang kapatid. Genesis chapter 1, sabi dito, pasimula pa nilikha na ng Diyos ang langit at lupa. Maliwanag po kasi dyan, yung Diyos diyan, tingnan natin sa Hebreo. Ang Old Testament po, ang original po na salita po dyan na ginamit, o yung lengguwahe, o yung totoong Bible, ay sinulat sa wikang Hebreo. At naging malinaw sa atin kung titignan natin. Sabi kasi rito, no, in the beginning, God created heaven and the earth. Yung God dito, tignan natin. Ang sabi dyan, no, sa Greek ay Elohim. At kung titignan nyo yung definition, sabi dyan, no, plural of gods. Gods in ordinary sense. Gods. Oh. Ang ibig sabihin mo niya mga kapatid, kung titignan natin literally, hindi naman ako may sabi niyan eh. Oh. Plural eh. Oh. Oh. Ayon sa mga Hebreo, ayon sa mga Hudyong sumulat ng Bible, ayon mismo sa lengguwahe nila mismo, huwag tayo magpadisib sa English. Ayan, no, Elohim, plural eh. Oh. So, ibig sabihin, may mga personality, ito, prangang ko na kayo. Marami talaga. Maniniwala ako sana kung singular eh. So, ang sabi dyan, God created the heaven and the earth. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis. Tsaka sabi rito, no? So, ginawa niya ang ang tao, sabi rito, no? On the 6th day, sabi rito. 1:26, sabi rito, no? May sinabi ang Diyos dito eh. Pagkatapos likhain ng mga ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ay mamamahala. Tingnan nyo, no? Sabi dito, likhain natin ang tao.
Kung ang Diyos ay iisa lang, dapat sasabihin niya, lilikhain ko ang tao. Pero bakit may natin? O, grammar lang naman yung mga kapatid eh. Tsaka common sense ha. Natin. Sabihin naman ng mga iglesia ni Cristo, anghel daw kasama daw dyan, anghel. Ano yun? Di yung anghel, creator? Okay, payag ba kayo? Anghel, creator? So, ang kausap ng Diyos dyan, yung kapwa niya, kauri niya. Oh. Sabi ito, ngayon, likhain natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Di ba? So, maliwanag na ang Diyos, may kasama siya, co-creator niya. Okay? So, ngayon, may bunang idea natin na ang Diyos pala ay, kung bibilangin natin, plural. Alam nyo, kaya maraming mga oneness ang nabubudol sa pag-aaral kasi yung mga figure of speech nila, ginagawang literal. Sinabi lang naman ni Moses na ang Diyos ay iisang Diyos. Sinabihin, tunay na Diyos, iisang Diyos. Yun ay plural eh. Ginawang literal. Ginawang literal. Yun ay figure of speech lamang. Yun ang problema sa mga nag-aaral ng Bible. Yung figure of speech, ginagawang literal. Yung literal, ginagawang figure of speech. Pag figure of speech lang, kapag simbolo lang, simbolo lang. Ayun, contradict na. Okay? Okay, assuming na ang Diyos ay Diyos Ama. May Diyos Ama, di ba? Ang tanong, ano si Kristo? Siya rin ba yung Ama? O siya rin yung anak? O siya rin yung nagsasalita? O may kausap talaga siya? O basahin po natin. John, ano? Sabi rito, nanalangin si Kristo to nung panahon yung wala na si Judas, nagbabanal na hapunan sila, nanalangin si Kristo. Hindi panalangin eh. Nananalangin si Kristo sa Ama. Ngayon, kung siya rin yung Ama, bakit nanalangin pa siya sa Ama? Siya rin pala yun. O, di ba? Isip din tayo mga kapatid, no? Bakit nananalangin si Kristo sa Ama? Di ba? Kausap niya sarili niya. Delikado ho yun. Kung si Kristo, ganun, kinakausap ang sarili, hindi kaya pagdudahan ka ng psychiatrist nun, kung may kausap ka. Pero hindi ganun eh. Sabi rito, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi pati yung mga nananalig sa akin at sa kanilang mga pahayag. Oh. Sabi dito, maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwalang sa sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. At ang karangalang binigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging ganap at maging isa. Yung ba mga alagad, isa? Di ba 12 yun? O 11? O paano sila maging isa? Sinabi ba ni Kristo na Bakit sinasabi ni Kristo na ang mga alagad ay maging isa? Gayong 12 sila. Kasi common sense, figure of speech lang yun. Para mag-asawa. Sa mata ng Diyos, sila iisa. Pero kung bibilangin mo mag-asawa, 2 sila. Oh. Sabi dito, upang sila'y maging ganap na maging isa. Gaya nating iisa. Oh, figure of speech ang ginamit ni Kristo. Kaya marami mga pastor na hindi naintindihan yung Bible, hindi marunong tumingin ng proper hermeneutics. Ito ba ay figure of speech or literal? Oh. Ibig mo sabihin na Pastor Edwin, si Kristo ay Diyos. Saan sa Bible yon? Basa, Pilipos. Totoong si Kristo ay Diyos. Sabi rito, magpakambaba kayo tulad ni Kristo Jesus. Sino ang subject? Sino ang tinutukoy ni Pablo? Si Kristo Jesus. Ano daw siya? Kahit siya ay Diyos.
Ayan, no? Knockout na, Iglesia ni Cristo rito. Paano niyo papaliwanag niya mga iglesia? Kahit siya ay Diyos. Tapos piniliwanag lang ni Pablo, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. Nagpakumbaba lang si Kristo, mga kapatid. Halimbawa, ako, mayaman ako. Vlogger ako, pero mayaman. Bigla akong nag-challenge ng mahirap challenge. Taong grasa ako to challenge. Naging taong grasa ako. Pero totoo nun, hindi naman talaga ako taong grasa. Nagpapanggap lang ako. Kasi meron akong mission na dapat gawin. Ganon din nangyari kay Kristo. Diyos siya, nagkatawan tao. Kaya nga sabi rito, nagkatawan tao, di ba? So, ilan na? Hindi dalawa na ngayon. Diyos Ama, Diyos Anak, malinaw. Magkaiba sila ng distinction. Paano yung banal na spirito? Okay? Ang banal na spirito, bakit ko sinabi yung pangatlo yon? Ang sabi di ba ni Jesus Christ, di ba? Aalis ako at darating yung mga katulad ko, kagaya ko. Pag sinabing kagaya niya, kapareho niya, o yung banal na spirito po yun. Ano ba si Kristo? Sabi rito, di ba, Diyos siya. O yung banal na spirito, kagaya niya. Sige, magbigay ka ng Edwin ng verse na nagpapatunay ng banal na spirito ay Diyos. May papakita ko sa inyong verse, pero dapat natin gamitan ng common sense. Okay? Common sense lang to, ha? Acts, chapter... Meron kasing istorya sa Bible na yung mag-asawa, si Ananias at Sapphira. Magbibigay sana sila, kaya nagsinungaling sila. So, yun yung istorya ho nun. Yun ang kunin nating idea rito. Sabi rito, no? Sabi rito, Ananias, ano't napadaig ka kay Satanas? Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Sabi dito, no, nagsinungaling daw sa Espiritu Santo. Okay? So, kunin natin tong idea na si Ananias at Sapphira ay nagsinungaling daw sa Espiritu Santo. Ngayon, basahin natin na uli, bakit mo binawasan na ng pinagbilan ng lupa? Nang hindi pa naipagbili ang lupa, di ba iyo yun? At naipagbilan na ay... di ba niyo pinagbilan? Bakit mo naisipang gawin yun? Hindi ka sa taon nagsinungaling. Saan daw? Sa Diyos ka nagsinungaling. Sino yung Diyos na ito na tinutukoy ayon sa context na ito? Di ba nagsinungaling sa Espiritu Santo? Kung nagsinungaling sa Espiritu Santo at sinasabing nagsinungaling sa Diyos, ano ang Espiritu Santo? Tsaka marami pa mga Bible verse na nagpapatunay ng banal na spirito ay Diyos. Isa lang to. So lumalabas talaga na totoo ang Trinity. Ang Trinity po ay hindi po sinabi ng Biblia, pero lumalabas po niyan kung gagamitin po natin ng masigabong pag-aaral o yung malalim na pag-aaral, lumalabas talaga na tatlo ang persona ng Diyos. Tinabi lang ni Moses yung naiisa kasi si Moses, figure of speech lang po yun. Tinan nyo, basahin nyo yung context, iisa. Pero kung titingnan natin ng literal, hindi naman iisa ang Diyos eh. Tatlo talaga sila, mga kapatid. Tanggapin na natin ang katotohanan. Ano ba ang problema? Tsaka pangatlo, anong problema kung tatlo ang Diyos? Totoo naman eh. Pinakita ko sa inyo, verse by verse, di ba? By proper hermeneutics, yan po yung pinaka-basic foundation po ng Trinity, kapatid, na Perez. Okay po, Pastor. Naintindihan ko po. Sigurado po. Okay na po. May tanong pa kayo? Isa na lang po. Sige po. Kasi yung ano po namin kasi stand is isang Diyos lang talaga. Kasi ito po yung pagkaunawa ko sa yung inahawakan namin verse, yung Isaiah 9:6, yung sapagkat sa atin may ipapanganak ang isang bata.
at ibibigay at sa atin ibibigay ay sa lalaki at ang ipamahal ay matatatag sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Kaya sino po ba yung ipapanganak na bata? Di po pa si Jesus Christ? Tapos yung tinawag po siyang walang hanggang Ama at Pangulo ng Kapayapaan. Ano po ba yun? Isaiah 9:6, no? Opo. Ba si Kristo ba hindi pwedeng maging ama ng Israel? Hindi pa pwedeng mangyari yun. Tingnan nyo, no? Wala naman sinabing Diyos Ama eh. Tingnan nyo, no? Ang pagkakaintindi natin lagi sa Bible, yung figure of speech nagiging literal sa atin. At yung literal nagiging figure of speech. Tingnan nyo, no? Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at namamahala sa atin, siya ay kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Tingnan mo, no? Kung ililiteral natin to, may binabanggahong verse eh. Tingnan nyo kung ang take for granted, pagkakaintindi natin dyan, si Kristo ay Ama. Okay? Ano yung, sino yung kausap ng Kristo? Sa John chapter, sa ministry niya sa lupa. Nasabi niya, Ama. O ano yun? Ang daming verse sa Bible na kinakausap niya ang Diyos Ama. Tumitingala pa siya. Hindi kaya mali lang ang pagkakaintindi nila dito sa Isaiah 9:6? Hindi ho kaya ganon? So tandaan po natin, kapag ang isang verse sa Bible ay inintindi natin, pero may binabanggang verse, may problema pag-aaral po natin. Kasi tinan nyo, no? Sige, pagbigyan ko po kayo, Diyos Ama si Kristo sa Isaiah 9:6. Paano nyo ipapaliwanag na si Kristo ay nananalangin at nananalangin sa Diyos Ama? Paano nyo ipapaliwanag sa akin yun, sir? Halimbawa, nandun kayo sa panahon ni Kristo, nakita nyo siya nananalangin. Tapos, tumitingala siya sa langit. Tapos ito siya sabi niya, halimbawa, ito. Nananalangin siya. Makatarong ang Ama. Hindi ka makikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nalalaman ng mga binigay mo sa akin, ikaw ay nagsugo sa akin. Siya yung Ama, tapos sinugo siya. Ano yung sinugo niya yung sarili niya? Ito na lang, common sense na lang to. Ama, nais ko bang makasama ang aking kinaroonan na binigay mo sa akin upang mas nalang karangalan bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago palikain ng sanlibutan. Ano yun? Ano kaya gawin ko kaya sa sarili ko to, no? O Edwin, mahal na mahal kita, Edwin. Ano kaya gawin ko sa sarili ko yun? Hindi kaya may problema ho doon kay Kristo o may problema sa pag-aaral po natin? Hindi kaya? Kasi anong nangyari, tumutok lang tayo sa isang verse pero ayaw natin tingnan yung ibang verse. Ngayon, kung kapatid, tatanungin kita, paano mo ipapaliwanag to? Si Kristo na nanalangin sa Ama. At ito yung mga sinasabi, no? Kaya nga po medyo po magulo kasi meron po talagang binabanggang verse. Yan nga po talaga yung gusto kong maliwanagan. Kasi doon sa Isaiah 9:6, tinawag din po yung parang lumilitaw po doon yung batang ipapanganak, tatawaging walang hanggang Ama, di po ba? Tapos yun naman pong kinikwento nyo na ano po, yung si Jesus Christ na nalangin, tapos hindi ko po Hindi ko po kinukwento yan, kapatid. Binabasa natin yung Bible mismo. Hindi po agad, hindi po ganang akin. Opo, yung binabasa niyo po sa Bible. Naintindihan ko naman po yun. Yung katulad nga po nung binautismo si Jesus Christ, di ba may tinig na nag-ano po sa langit. Tapos sabi po baga, ito yung aking kinalulugdan, sino po yun? Kaya sabi ko, kaya ako po naguguluhan.
ano po ba talaga totoo? Ganito na Yun lang po yung kapatid. tanong ko. Ganito na lang kapatid. Magbilang ka. Alin yung maraming sinasabi ang Bible na si Kristo at ang Ama ay magkahiwalay? At ilan yung sinasabi sa Bible na doubtedly na si Kristo rin yung Ama? Bilangin mo po, magbilang po kayo. Alin po yung mas lamang? Parang mas lamang po yung lagi siyang kinakausap ang ama. So ano ho? Mas lamang po yung lagi niyang kinakausap yung ama. Lagi siyang nananalangin sa ama. Parang mas lamang po yun. Kasi yung ano, bilang lang po yung katulad yung sinabi niyang ako at ang ama ay isa. Yun, parang dalawa lang po yung nabibilang ko. Yung ako at Ama, kasi kapatid, ang dapat kasi natin maintindihan, wag nating masyadong bigyan ng interpretasyon ng Bible, laging literal. Ang Bible po nagsasabi po ng mga sinasabi sa Bible na minsan ay figure of speech. Kasi kung gagawin natin literal ang lahat ng bagay, ibig sabihin gagawin natin literal yung sinasabi ng Revelation. Agaya nito, no, kung lagi natin literal, siseryosohin yung mga sinasabi ng Bible, laging literal, paano niya ipapaliwanag to? Ang sabi sa Revelation, no, chapter 12, o literal ba to? Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilang tanda, isang babaeng nararamtam ng araw at nakatungtong sa buwan. At ang ulo niya may koronang binubuo ng 12 bituin. Tanungin kaya kita kapatid, pwede bang mangyari sa totoong buhay na merong babaeng ang damit niya yung araw, tapos yung babae nakatungtong sa buwan? Pwede ho bang mangyari po yan sa totoong buhay? Ay malabo pong mangyari yan. Ayan po Ganun. siguro yung sinasabing spiritual. Tama po ba? No. Simbolo lang po yan, di ba? So, ibig sabihin, ganun din po yun. Bagamat sinabi sa Bible na si Kristo ay walang hanggang Ama, ngayon, ang tanong, bakit kinakausap ni Kristo ang Ama? At ang dami nun. Oh. So, ibig sabihin, kapatid, mong lituin ang sarili mo, mas paniwalaan mo yung majority ng sinasabi ng Biblia. Kasi tinan mo, no, baka yung verse 9, Isaiah 9:6 na yan, meron lang tayong hindi naiintindihan. Hindi kasi natin matanggap sa katotohanan na ang Biblia po talaga ay pinag-aaralang mabuti, hindi yung may makita lang ho tayong verse. Yun na yun. Ngayon, pag-aralan natin ngayon yung sinasabi nyo by its context. Sabi rito na Isaiah tayo, Isaiah Sige po. 9 verse 6. Okay, balik tayo dito, no. Sabi rito, no. Sabi kasi rito sa English, King James, no? Tignan natin sa King James. Kasi ang King James po ay malapit po sa Hebreo. At tignan natin dito yung father. Okay? Kapag ang father dito ay, alamin natin kung ano ba yung father na ginamit dito. Sabi dito, no, for unto us is a child is born, unto us is a son is given, and the government shall be upon his shoulder. So si Jesus Christ yung child dito, by prophecy, by nature. And his name shall be called Wonderful. Okay? Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Tandaan niyo po, pag sinabing Father, iba yung Father sa fatherhood. Okay? Halimbawa, ako, pastor sa simbahan. Pag sinabing pastor sa simbahan, pwede din tawagin akong ama ng simbahan. Pero hindi ako yung ama. Hindi ako literal na ama. It is figurative. It is a fatherhood at tawag doon. Halimbawa, ako yung magaling sa computer sa eskwelahan namin, halimbawa. Tapos meron akong title na Father of Computer o Father of Programming. Tawag doon. Hindi ka literal na ama, pero ang tawag sa iyo ay ama ka ng ganito. Halimbawa, si Yorme, Mayor, ano to? Mal? Ano ba yun? Isko. Si Isko. Oh.
Tinawag siyang ama ng Maynila. Ang tanong, anak ba niya talaga ang buong Maynila? Hindi naman, di ba? Pero tinawag siyang ama ng Maynila. Okay? Si Pablo, tawag ni Pablo kay Timoteo, anak ko, anak. Ang totoo ba nun, anak ba niya talaga literal si Timoteo? Hindi. Ibig sabihin nun, dati sa spiritually o anak or spiritual father ni Timoteo, si Pablo. Ngayon, bibilib ako dito kung ang sasabihin dito talaga ay hindi figure of speech. Ngayon, tingnan natin sa Greek, the everlasting Father. Ano ang ginamit dito na Father? Ito po ba ay literal na Father or figure of speech? Tingnan natin sa English. Tingnan natin sa Greek. Ito ang maganda sa atin. May Greek tayo. Yung totoong sinabi ng Bible. Okay. Sabi dito, no? Father. Ano dito? Of. Primitive word father in a literal and immediate or figurative. Ayan mga kapatid. Kapatid yun, no? Figurative. So ngayon, ang tanong, literal ba si Kristo na siya yung Diyos Ama? O it is only a just of figurative word lamang po na siya yung Ama ng Israel? Sa madaling salita, yung Father dito, figurative o Father in heaven talaga, yung Diyos Ama. Hindi siya Diyos Ama. Siya lang ay Ama ng Israel. Bakit mo sinabing Israel? Kasi ang tinutukoy dito, yung paghahari niya sa trono ni David. Ito, the throne of David. And his kingdom is order it established with judgment and justice for henceforth, even forever. So, nag-iisang verse na to, tinayuan ng ibang mga nagtuturo, porque everlasting Father, Father na. Actually, sinabi nga ni Kristo, di ba, na huwag niyong tatawaging Ama ang sino man sapagkat iisa ang anyong amang nasa langit. Yun yung sinasabing literal na Father in heaven. Pero ito figurative eh. So saan tayo babagsak? Hindi literal na Father po sinasabi ho dyan. Kasi kung literal na Father po yan, wala na, may binabangga ng verse. So anong problema dito? Ang problema po tayo, hindi po yung Bible. Ang Bible po ay hindi sinungaling. Ang Bible po ay harmonize. Tayo ang problema eh. Mahilig tayong tumanggap ng turo ng pastor na hindi na natin inaaral yung sinasabi ng pastor. Amen tayo ng amen. Kaya napakahalaga ho talaga nang tumitingin tayo mismo sa original translation, which is yung Hebreo. So sa tingin ko kapatid, ewan ko kung convincing ka, pero yun lang po yung masasagot po natin doon. Naintindihan ko naman po, Pastor. Kasi yun po kasi yung lagi namin na pag-aaralan kasi hindi naman po kami nag-aaral ng Greek tsaka Hebreo. Gusto ko po sana matuto ng kung paano po pag-aralan yung Greek tsaka Hebreo. Kung paano po ako makakapag Meron ka po bang dyan? Pwede kong ma-send na link? Pasensya na ho kayo kapatid. Siya nga pala kapatid, no? Pasensya na ho kayo sa boses ko, hindi po kayo yung pinapagalitan ko. Ganun to lang ho talaga ako magturo. Marami kasing audience. Marami ko kasing audience. Sa pangalawa po, kung gusto niyo po ng Greek, send ko po sa inyo. Send ko po sa inyo kung paano install po ito. Kasi mahalaga ho kapatid, tumitingin po tayo sa Greek po talaga para nang sa ganun maliwanagan po tayo. Ang gamit po naming Bible is King James. Medyo malalim na po kaso mas maganda pa rin po talaga kapag kukunin yung meaning sa Greek or sa Hebreo. Sa Hebreo po. Maganda po yung tinitingnan po natin. Sige po, i-chat nyo lang po ako mamaya kapatid, no? Tapos, send ko sa inyo kung paano to. Meron ako nitong guidelines kung paano install sa magagamit nyo lamang po ito sa laptop or desktop. Pero sa tablet po malabo. Kailangan cellphone lang. Cellphone lang po yung gamit ko, Pastor.
Ay, Ay, sayang, pwede no? pa, hindi po pwede sa cellphone. Ay, yung meron lang ho rito, kapatid, ito eh. Kagaya nito, di ba? Ginagamit ko po, computer lang po kasi. Pero Ah, try nyo rin pong install sa Google Play. Type nyo lang po eSword. Opo. eSword po. Ano po siya, parang apps? O apps po. Baka, meron po niyan malamang. Kasi yung kuya ko may ganyan din eh. So sa eSword. Yun lang, ang hindi ko kasi alam po yung sa app eh. Ang alam ko lang po dito sa desktop. Opo. Actually, Pastor, matagal na rin po akong nakikinig sa inyo. Lahat ng video nyo sa katapusan ng mundo, natapos ko na rin. Salamat po. Kaya, kaya Salamat. kaya marami na rin po akong nalalaman sa mga turo nyo. Kaya Opo. nagpapasalamat po ako sa inyo at natawag niyo po ako ngayong gabi. Kasi Glory, matagal ko na pong gusto rin magtanong sa inyo. glory to God Kaya po. Salamat. nagpapasalamat ako sa Diyos na natawag mo po ako ngayon. Yun lamang po, Pastor. Yung iba naman po, marami pa naman sigurong magtatanong ngayon. Kaya ibigay ko na po sa iba. Sige Sila po. naman po magtanong. Salamat po. Sige po. Charito po. Salamat. Charito, salamat. Okay, so 9:50, kahit isang tanong na lang mga kapatid, no? Tapos, gogora na tayo. Type nyo lang po yung Charito sa... Sige, si Lynn Aoyama. Tama po ba yung pronunciation ko? Lynn Aoyama. Pwede na po kayo magtanong, kapatid na Lynn. Nagcharito lang daw siya. O sige. Si Ferdinand Ariola, pwede na po kayo magtanong. Go ahead po. Ferdinand Ariola po. Hello Pas, malinaw po ba? Hello po, magandang gabi ho. Hello po. Napakagandang gabi po. Thank you Lord at nabigyan ng pagkakataon. Meron talaga ang question kanina pero naintindihan ko naman. Ang question ko rin kasi is base doon sa pinag-aaralan natin. Na-encapsulate nyo naman yung buong Matthew kahit sa maikling explanation, malinaw na. Meron lang din akong okay lang ba yun, no? Kasi ganito, napipil ko rin kasi si Brad kanina yung kausap niyo, Pastor. Apo. Okay lang ba yun na mag-share din ng konti? Kasi yung sinabi ni Lord na ako at ang Ama ay iisa, di ba po parang ano nga yun, figure of speech, it's a metaphor na somehow hindi naman talaga sila iisa but they are on the same attribute, same class. Ibig sabihin they are co-equal, co-eternal. Parang yun ang ibig sabihin yata doon na ako at ang Ama ay iisa. They are not literal na iisa talaga but same attributes and yun nga co-equal, co-eternal. Parang yun ang gustong maintindihan din yata ni Brad Elgin kanina. Salamat po. Yun na ano ko lang po kasi dati rin naging question ko yan. Hindi ko rin gaano maintindihan. Narinig ko rin po yung kay Pastor Emmy dati. Yun, medyo alumni po kasi tayo. Ako rin yung taga Valenzuela, Pastor. Congratulations sa bago mong tahanan. Salamat po. God bless you. Saan kayo sa Valenzuela po? Doon lang po sa baba nyo, di ba sa Tamaraw po kayo, di ba? Kasunod ng Tamaraw is Palo Alto, Arthur, then Magsaysay. Oo. Just a few blocks away, ano lang siya, lalakarin. Wow, salamat. Bagong kapitbahay. Thank you po. Saka isa pa pala, Pastor, namimiss ko na yung ano nyo. Pastor, yun na talagang inaabang ko, yung Bantay Prophecia. Please, pag may time ka, sana naman, meron ulit. May ginagawa po ako ngayon. Abangan nyo po ang ano ba pamagat nun? Ang lahi ng saan bansa magsisimula ang Antikristo. Yan, controversial po yun. Bantay Prophecia po yan. Most probably, Pastor, siguro mga this month na yun? Opo. Kailangan kong humabol ngayong katapusan. Salamat, Pastor. And really rin, Pastor, talaga, I really commend you doon sa
simula hanggang sa part 16 sinang ang katapusan. Talagang napakalinaw. Well, actually, hindi ko yun rinig doon sa mga foreign Bible scholar. At napaproud ako dahil Pilipino. Sa Pilipino ko narinig yun. At Salamat yun po. sa inyo. Thank you. Thank you. Glory to God po. Salamat. Thank you. Yun, Thank you. yun lang po, Pastor. Talagang kung ako may time, gusto ko rin makabisita sa church nyo. Yun. Sa Nabotas pala. No? Ba't di nyo nalilipat sa Valenzuela, Pastor? Joke lang. Sige. Pero sige po, invite ko po kayo sa Nabotas. Punta po kayo Sunday ng 5 p.m. Yung address po na andyan po. Sa Facebook natin, tsaka yung guidelines na rin. Bali, madali lang naman puntahan po yun. Sakay lang po kayo ng kung commute po, kung magko-commute lang po kayo, galing kayo ng Valenzuela, sakay kayo Monumento, sakay kayo ng Nabotas. Okay, Pastor. Pakita ko naman sa mga post mo yung location. Salamat po. Salamat po. Patulong na rin, Pastor. Tulungan nyo mag-pray kasi may bagong work ngayon. Sana mag-materialize na by this month. Thank you. May pabor po ang Diyos sa inyo. Pinagpala po kayo. Kaya yes, amen. Answered prayer po. Sinabi ho ng Biblia ho, yun, sinagot na po ng Diyos ang panalangin natin. Panampalatayanan po natin. Sige, Pastor, excited na rin akong marinig to sa YouTube itong ano natin. Papakinggan ko lang yung voice ko kung maganda ba sa Kasi i-replay ko yan. Thank you. Thank you, Pastor. Okay. Glory to God po. Salamat po. Sige po. Sige po. Okay. So, 9:56 p.m. Maraming salamat po sa mga umaten. Siguro, dito na lang ho tayo mga kapatid, no? Kasi nga, alanganin na po yung oras. Again, ini-invite ko po kayo this coming Sunday or Sunday ng June 1 sa Nabotas. Tanghari po, Nabotas. Sana maka-attend po kayo. Marami po akong tinuturo sa mga live, sa mga personal na na hindi na ituturo sa online. Tsaka pangatlo, pwede nyo akong tanungin. Yung service po ay hindi po yung basta preaching lang, etc. Ano po yun? May tanungan po roon. Mahaba po yung tanungan po doon. Kaya, kung meron kayong gustong tanong, personally, puntahan nyo na lang po ako doon. So, ang maganda rin po nito si Bobay. Siya yung po magsosong lead, tsaka si Kuya Herbs. Yung po ngayon ng ating mga workers sa simbahan, malibang kay Sister Kaisel, tsaka salamat po sa buhay ng mga nakakasama ko sa The Bride of Christ of the End Times, nagpapayonir. Salamat po sa buhay nila Sister Mel, sila, tsaka yung kanyang asawa, then yung si Bobay tsaka si Albog sa nasa Singapore ngayon. Si Kuya Herbs, tsaka yung assistant pastor ko si Pastor Harold, Pastor Claudine na rin, yung mga nasa core. Maraming salamat po sa inyo. Hirap at ginhawa magkasama tayo sa pagtatag ng simbahang ito sa tulong ng Diyos at Maranal na Espiritu. Salamat po. At sa mga gustong umaten po na hindi makaten kasi nasa malayong lugar po sila, maraming salamat po sa effort nyo. Alam ko na gusto nyo umaten, kaya nga lang talaga merong mga limitasyon ng ating transportation. Kaya maraming salamat po. Again, ako po si Pastor Edwin Francisco ng The Bride of Christ TV. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat po. Thank you po, Pastor. Thank you. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong pag-aten. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Sarito po. Bye po.